Pamagat. Ang salamin. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nagigising si Mira dahil sa tunog ng tumutulong tubig. Nagsimula ito 2 linggo na ang nakakalipas matapos siyang lumipat sa bahay ng yumaong lola niya. Luma ang bahay, may kaluskos at lamig sa gabi pero may kakaibang aliw rin. Maliban sa isang bagay, ang salamin sa pasilyo. Matangkad ito, may ukit na mga muka sa kahoy na frame at napakaitim ng salamin. Sabi ng lola niya, mas matanda pa raw ito sa mismong bahay. Nung unang gabi pa lang, tinakpan na ni Mira ng puting kumot ang salamin. Hindi niya gusto ang refleksyong nakikita niya roon. Parang may mali. Minsan, gumagalaw ang refleksyon niya kahit hindi naman siya kumikilos. O kaya kumikislap ang ilaw sa salamin kahit hindi naman sa totoong mundo. Pero kagabi, doon nagsimula ang bangungot. Eksaktong 3:03. Narinig na naman niya ang pagtulo ng tubig. Bumangon siya, sinundan ng tunog hanggang sa mapagtantong nanggagaling ito mula sa likod ng salamin. Nanginginig ang kamay niya habang inaalis ang kumot. Wala, refleksyon lang niya. Maputla, takot. Ngumiti ang refleksyon. Hindi siya ngumiti, nanigas si Mira. Itinaas ng refleksyon ang kamay nito, parang hinahawakan ang loob ng salamin. Kumabog ang puso ni Mira habang napaatras. Unti-unting nabalutan ng hamog ang loob ng salamin. May lumitaw na sulat, "Palayain mo ako." Tumakbo si Mira. Hindi na siya natulog. Hindi siya makahinga. Ngayong gabi, nagpasya siyang i-record ang nangyayari. Hawak ang cellphone, naghintay siya. 3:02, 3:03, tumulo ulit ang tubig. Inangat niya ang kumot. Bukas ang kamera. Nandun na agad ang refleksyon niya. Ngumiti. Pagkatapos, lumabas ito sa frame ng cellphone. Napalingon si Mira. Wala. Hanggang may malamig na kamay na humawak sa balikat niya mula sa likod. Nahulog ang cellphone. Patuloy itong nagre-record habang ang refleksyon niya lumabas mula sa salamin. Buo, totoo.